Annyeonghaseyo 여러분, this is Opa Weldo and welcome to our class this evening. So guys, ito po ang i-discuss ko po ngayon is all about the sample of APS topic exam, no? So paparating na po yung APS topic na schedule natin diyan sa Pinas. So isa po to na pamamaraan na may maitulong din ako sa inyo kung baga paunti-unti po, no? So, isisingit ko muna yung sample for the reading exam, the listening exam. Sa tabi ko muna yung grammar. So, kasi nga, urgent to. Kailangan may post ako at may bigay ng mga tips kung paano po niya sasagutan yung lalabas po sa APS topic exam. So, this example na ibibigay ko sa inyo, gabay lang po ito na sana po ay meron po kayong matutunan somehow pagdating po sa actual na exam. Okay? So, let's go! So, here, basahin natin yung instruction ng una, no? You have to understand kung ano yung ibig sabihin ng instruction ng exam, no? So, this is a reading type exam, no? 다음 질문이 답하십시오. No? 다음 질문에 답하십시오. So, 답하십시오. Answer or please answer. Answer 질문. Question. 다음 is following or next. Okay? So, 다음 질문이 답하십시오. Please answer the following questions. Okay? So, we have here the number one. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Okay? So, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So, 무엇입니까? Palagi po yung makikita natin sa mga sample reading exam or sample listening exam, yung mga interrogative questions na isa din doon is the muwashimnika what, no? Muwashimnika is what? Ito po ay what, no? So what? Then dito, ano pong tinatanong? Kwangi inon is the related, no? Related, kwangi inon goson related things, or what is the things related to the following words or in these following words. Okay, so tano is words, taong following. Okay, so what are the things, or what is the things or the thing related to the following words. Okay? So, mahalaga pong tandaan natin na yung tanong ay napakahalaga pagdating sa pag-intindi natin sa ating isasagot. No, kasi guys, para lang yung kumbaga, just like board exam, no? Hindi bar exam, board exam to be exact, very common. Kumbaga, marami pong nababagsak o maraming bumagsak sa examination dahil nga they are not following the instructions, no? Marami pong mga magagaling na mga classmate natin dati nung mga kaano natin in college, no? In high schools na talagang magagaling sa klase pero pagdating sa examination they were failed because they are intense, kumbaga natetense po sila during the examination and they do not follow the instructions, or else may iba naman na overconfident during the examination and then sumablay naman sa resulta ng exam because wala po silang tawag nito, yung unang-una is yung kalmado po tayo, no? So kailangan po nating palaging isa-isip na hindi po tayo mapapanik kasi nga the more na mapapanik tayo, mawala po tayo sa concentration. Ganun po yung mga diskarte eh. So marami pong mga magagaling pero hindi po sila pumamasa. Pero almost yung hindi nag-effort ng pag-aaral ay
malabo po yung chance na makapasa. Kumbaga, tsamba na lang, tsamba imnida, no? Maraming nagsasabi na tsamba imnida, but somehow, hindi po natin yan gagayahin, no? Kung ibigay po sa atin ng Panginoon, no, na pamasa po tayo, that is somewhat our destiny. Pero, kailangan talaga natin ng hard work. Hard work, 열심히 공부하기 열심히, no? Study hard, okay? So, let's proceed. So, dito, hanapin po natin yung bagay na related sa salita na nasa ibaba. Okay? So, ano po yan? 냉장고. 냉장고 is what? 냉장고 is refrigerator. You know? Yung refrigerator po natin, 냉장고. Okay? Next, eokon. No? Re-romanize lang yung ano, na naging yung English term, gino-Korean diretso, naging eokon. Aircon. Okay? So, aircon. Aircon koyo. Aircon koseyo. So, something like that. 샤워실. 샤워실 is shower. Shower room. Okay? Basta may mga shield guys sa dulo. May mga shield sa dulo. Makita kayong shield. It means pang, no, room. No? Related po siya sa kwarto. No? Room. Okay? 샤워실. Next is koshil. Koshil is what? Living room. No, living room, no? Living room. Koshil. Okay? So, as you can see, no? Napansin natin na these are all belongs to what? So, sa loob ng bahay, no? Sa loob ng apartment, okay? Meron pong shower, living room, aircon, refrigerator, condo. Okay? So, meaning, it's related na bahay talaga, no? Okay? Usually sa bahay po siya makikita. Okay, next. Let's go to the choices. So, yung tanong, saan po sa choices kumbaga ang related sa mga words na ito? Okay? So, ano pong related? Okay. Hesanmul, no? Hesanmul. Hesanmul is what? Seafoods. Seafoods. Okay? Seafoods. Okay? Next. 시설물. 시설물 is what? Facilities. Facilities. 음식물. 음식물, food. Okay? Pagkain. Opionmul, no? Opionmul is mail. Or I mean, meal. No, sulat. Sulat. Okay? So, dito po guys, yung technique po dito, ito kasi siya is, andun talaga sa CBT exam or PBT exam, no? Lahat ng EPS topic exam, simula ng naging 40 items na po yung, yung exam, yung total questions. Kasi before kasi, way back 2017 downwards of the year, 50 items po yung EPS topic. So from it is 2018 rather. By start of 2019, 40 items na lang po. Okay? So yun, itong ganito, so palagi po natin siyang makikita during the following PBT or CBT examinations. So ito yung mga terms na usually 2 or 3 po yung lalabas sa exam. Okay? Yung mga ganito na format. Okay? Tandaan nyo po, mga ganito na format. So, yung mga technique, pag mayroon po kayong naintindihan na isa dyan, for example, sa 4 na ibinibigay na list, isa lang yung naintindihan nyo, i-relate nyo na, ilawakin nyo na yung pananaw nyo, no? Focus kung anong possible na kasama ng naintindihan yun, kahit isa lang, okay? So, much better, 2, naintindihan nyo, 3, much better. So, much pinaka-better talaga, guys, if you understand of the following words, okay? So, 냉장고, refrigerator, okay? Refrigerator. Kasi, like this. For example naman, refrigerator. Ref. So, seafoods. Food. So, malamang pwede itong isagot natin. Okay? So, ano talaga yon? Yung tinatawag na, yung choices kasi, malamang pwede siyang ilapit pag isa lang din yung alam natin. No? So, that's why,
Tsatsamba po tayo dyan. Kung isa lang yung alam natin, maaring samba lang po yung sagot natin doon. Pero kung at least may dalawa tayong alam, okay? Ref, aircon. Alangan naman si seafood, ilagay sa aircon. Okay? Or alangan naman si pagkain, ilagay din natin sa aircon or pa-airconan. Hindi naman siguro. So, although refrigerator will be might be the answer, but somehow, hindi po siya yung appropriate na sagot mo doon. Okay? So, next, shower room. Alam mo ni shower. Okay? Pag alam mo na tong shower, so, yung sabi ko kanina, pag may tatlo ka ng alam doon, sa following words na ibinibigay, so might be, inisip mo na, okay, mas madali nang hanapin yung sagot. Okay? So, the following choices will be the number 2. This will be our answer, facilities. Facilities kasi lahat na nandyan is belong to the facilities. Okay? Never po yan maging sulat. EXO. Ang male, number 4. Food. Never din, no? So, seafoods, never. Okay? Our answer is she, sol, mul. She, sol, mul. Okay? That will be facilities for the following words na nasa taas. Related, no? Or connected. Yan yung ibig sabihin doon. Okay, guys? Sana makuha nyo yan.